President Ferdinand Marcos Jr. engaging in what looks like Viral na nga. Binalita na rin sa Amerika. Ako, kakasuhan din kaya sila ni Abalos. Oo, kasi nakita nyo naman habang nagbabalita sila at pinag-uusapan po yung pulburon video, naka-play po talaga sa screen yung nagpupulburon na di umano'y kamukha ng ating Pangulo. Nako, lagot talaga to. Daming kakasuhan ni Neto ni Abalos. O sino yung uunahin? Kasi, ang sabi, pati yung mga nag-share. Sabi, mga kasuhan, ikukulong. Merong mga loyalist ngayon, may vlogger na loyalist na kinukuha yung mga pangalan ng mga nag-share. Pati yung mga nagre-react sa video, kinukuha yung pangalan kasi i-forward daw sa NBI. Aba, bangag na rin kaya ito, yung kumukuha ng pangalan. Ayaw nyo unahin yung naglabas? Yun ba ang batas ngayon? Unahin yung nag-share? Unahin yung mga nakapanood? Paano to? Binalita, nakaplay ang video sa Amerika. Anong gagawin nyo dyan? Kunin nyo rin yung pangalan, i-forward nyo rin sa NBI. Talaga naman. Dapat, unahin nyo muna, hulihin yung gumagamit. Unahin nyo muna, hulihin yung mga nagtitinda ng pulburon. Yun dapat unahin, Kung gusto po, kung talagang fake yan, parang nataranta kayo. Fake daw, pero tarantang-taranta at kinabahan na. Dahil naman, sinabi ni Maharlika, marami pang ilalabas. At posible pong marami talagang ilalabas pa dahil yung video na yan ay seconds pa lang yan. Patikim pa lang. Seconds pa lang yung nilabas na video. Kaya kung CCTV man yung kuha na yan or mga nakatagong mga kamera dyan, malamang may ano pa yan, may karugtong pa yan. Kasi ang balita, may video pa na nagpa-party-party. Ibig sabihin, may kasama. Ang tanong, kasama na kaya si Maricel Soriano doon sa ibang video? Kasama na kaya yung inimbestigahan sa PDEA Leaks? Kasama na kaya doon? Yung picture na sinasabi, nasaan? Yung picture kasi, ano po yan, madali lang po talagang i-edit yan. Yung picture, magmumukhang perfect talaga ang pagka-edit yan, hindi kagaya po sa video. Ngayon, yung mga loyalist na nagaling-galingan, galit na galit sa mga vlogger na nagre-react, pati sa mga nag-share, labas kayo ngayon, yung mga nag-feeling abogado. Ilista nyo na rin yan, yung nagbalita sa Amerika at i-forward nyo na rin sa NBI. Diba? Ang alam ko yung NBI, talagang iimbestigahan nila. Yan hindi naman kailangang imbestigahan na. Kitang-kita na kung sino yung nag-play ng video at kung sino yung mga nag-share. Kailangan pa bang pa-imbestigahan? Huhulihin na kaagad dapat. Hindi yung ginagawa nyo kasi, mga nagsasabi po dyan, nananakot. Tinakot po nila yung mga nakapanood na i-share para hindi kumalat. Wala na, kalat na nga. Diba yung pananakot, nando na. Mga bangag na pananakot. Bawal na pala ngayon mag-share. No? Talaga. Susunod na mga video, alam namin, kung kagaya niyan, lumipas na yung ilang araw, wala pa kayong nasampulan. At alam naman ninyo kung sino yung naglabas. Hindi naman itinanggi. At pinost pa ulit. May mga abogado ding nag-share. Sila Attorney Harry Roque. Hang ilang araw na. May nasampulan na ba? Wala pa rin. Paano pag lumabas ulit yung panibagong video? May mga mag-share naman, libo-libo naman okay sana kung libo-libo lang yung mag-share. Paano pag talagang milyon-milyon ang mag-share kasi pati Amerika nakapanood na, may mga nag-share na. Anong ipapakain nyo doon sa paghuhulihin yung mga nag-share ng video? Ano ang ipapakain nyo? May maluwag na ba tayong kulungan dyan na magkasya lahat? Nagpapagawa na ba ng kulungan dyan para magkasya lahat? Yung mga nag-share ng pulburon video? At hindi lang yan. Meron pang ilalabas, may mag-share na naman, dagdag na naman yon. Paano pag buong
sambayan ng Pilipino ang nakapanood niyan. Tapos bawat nanood ay nag-share para mapanood ng mga kamag-anak nila, kakilala nila, ay lahat ikulong. Oo. Tapos yung naglabas ng video, hayaan lang. 'Di ba? 'Di ba? Yung naglabas ng video dapat, 'di ba? Ang problema kasi dito, maraming magagaling. Ganun po talaga. Pag vingig ka, akala mo sa sarili mo, magaling ka na. Kukuha-kuha ka pa ng listahan, pinatakot pa. Ito yung mga listahan ng mga nag-share. Forward na namin to sa NBI. Utot mo, blue. Patikim pa lang yan. Tapos natataranta na kayo. Kahit dito sa amin, may mga nakapanood na ng mga bata. Bata, matanda, ang dami nang nakapanood sa social media. Sa TikTok, nagkalat na. Kung saan, kahit saang social media, kalat na po ang video na yan. May mga nakausap akong mga bata dito. Kasi pag lumabas po tayo dito, Jalin, anong update? Nung lumapit ako, tinanong ko sila, napanood nyo ba yung yung nangyaring video ngayon na nag-viral? Napanood na daw nila. Siyempre tinanong ko anong sa tingin nila para makuha natin yung mga reaction nila. Yung mga bata, sinabi nilang, oo, siya talaga. Ito yung dyan. Ito yung negatibong mangyari dyan. Yung mga bata o yung mga kabataan, nakikita nilang ganyan. Sa tingin nyo, matatakot din sila na magpupulburon? Sa tingin nyo, matatakot din silang mag-try? Kasi, kung mayroong sisita sa kanila, sasabihin lang, siya nga, nagpupulburon. Bakit kami? Siya nga, nagpupulburon, hindi nyo kinulong. Ba't kami ikinulong? Di ba? Kaya, talagang malaking negative po talaga sa kabataan, yung video na yan. Kaya, hiling po namin, para po sa lahat. Kaya, sana magtulungan po tayo mga loyalist man, kayong mga loyalist, makipagtulungan na lang para sa ikakabuti. Ito lang naman yung ikakabuti dyan. Loyalist man, anti-Duterte man, Duterte supporters man, magtulungan na lang na manawagan sa ating Pangulo na sagutin po yung tanong tungkol dyan sa pulburon video. At magpa-test na po. Ipakita sa public para pag nag-negative, tapos na ang usapan. Kasi ang masama po kasi dito, ganyan po, halos lahat nakakaalam na dyan, ay yung ibang kabataan, hindi po takot na. Malamang, hindi po sila takot na mag-try dyan sa pulburon. Kasi makikita nila, relax na relax Ano kayang amoy niyan? Parang relax na relax yung dating Pwede nilang matry. Kaya kawawang kabataan naman. Diba? Hanggang dito lang. Thank you. Bye.